Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, inilarawan ni Independent Commission for Infrastructure ICI Commissioner Rogelio Singson bilang decent o disente ang pasilidad kung saan dadalhin ang mga kakasuhan dahil nga sa maanumalyang mga flood control projects ng DPWH. Ininspeksyon niya kasamang iba pang miyembro ng ICI at ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing detention facility dito sa lungsod ng Quezon. Maayos daw ang bentilasyon ng kulungan. Maliwanag din, mukharing matibay, maaaring hindi raw maging komportable ang mga ipipiit sa nasabing pasilidad pero disente naman ang kanilang paglalagyat. Bawat selda ay may 4 na electric fans at 5 dobleng deck na higaang nilagyan ng kutsyon. May sarili silang lababo, paliguan, balikuran. Ganito ang kalagayan nais din nating makita sa iba pang bilangguan sa ating bansa. Maluwag, malinis, at kumpleto ang mga pangangailangan ng mga tinatawag nating persons deprived of liberty o PDL. Alam naman nating lahat na hindi makatao ang kalagayan ng mga kapatid nating nasa loob. Sabi nga mga 300 to 500% ang overcrowding. Sa isang report ng International Committee of the Red Cross ngayong 2025, lumalabas na malaking dahilan ang overcrowding o pagsisiksikan sa mga kulungan ng pagkakalat ng mga nakakahawang sakit. May mahigit 400 na kulungan ang pinapangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology. At kung kukwentahin ang average congestion rate ng mga ito, lumalabas na overpopulated ang mga piitan ng kamunihan ng 296%, almost 300%. Katumbas ito ng halos 3 beses na kapasidad ng mga kulungan sa kasalukuyan. Kung ang isang pasilidad kapanalig ay para lamang sa 100 PDL, halimbawa, lumalabas na may 300 bilanggo ito. Abay nagsisiksikan sila parang mga sardinas. Nawawalan po ng dignidad ang ating mga kababayan sa loob. Pinapalala pa ito ng kulungan sa mga pasilidad at kagamitan para mapanatiling malinis sa mga PDL ang kanilang sarili. Problema din ang tubig. Kung may magkasakit, hindi ka agad nalalapatan ng kaukulang lunas dahil wala namang tauhan sa mga klinika sa loob. Dahil nga sa kawalan ng maayos na sistema ng pagre-record ng estado ng kalusugan ng mga PDL, mahirap i-monitor kung nagagamot ba sila ng maayos o malaman kung ano-ano ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga bilanggo. Literal na nabubulok sa kulungan ang mga kapatid nating PDL dahil napakabagal din ng takbo ng kanilang mga kaso. Marami sa mga bilanggo ay pinagtitiis sa kulungan habang hinihintay kung kailan didinggin sa korte ang kanilang mga kaso. Taon na nga ang binibilang ng iba. Doon na sila tumatanda. Madalas nga nakakulong ang mga PDL kahit wala namang conviction o hatol ng korte. May mga pagkakataon ding mas mahaba pa ang panahon ng pagkakakulong ng PDL kaysa sa parusang katapat ng kasong kanyang kinakasangkutan. Noong Agosto, napabalita nga ang kaso ng isang overstaying na babae sa Correctional Institution for Women. Nakakulong siya ng 23 years para sa isang kasong 30 araw lamang ang parusa. Noong linggo, ginugunita ng ating simbahan ng Prison Awareness Sunday. Isa iyong okasyon para anyayahan ang mga Katoliko na maging instrumento ng habag at awa ng Panginoon para maibalik ang dignidad at pag-asa sa buhay ng mga kapatid nating nagkasala sa batas. Paalaala nga ni Bishop Leopoldo Hausian ng Benguet, Abra, pinuno ng CBCP, Episcopal Commission on Prison Pastoral Care. Ang ginagawa natin sa mga PDL ay ginagawa din natin sa Panginoon. Kaya kung hinahayaan nating maging kalunos-lunos ang kalagayan ng mga PDL sa kulungan, pinahihirapan at sinasaktan din natin ang Panginoon. Wika nga sa Hebreo 13:3, alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Kaya kapanalig, kaya naman pala ng gobyernong magpatayo ng disenteng bilangguan para sa mga kurap at tunay na magnanakaw. Bakit hindi ito magawa para sa mga karaniwang PDL? Bakit hanggang sa pagkakabilanggo, talo pa rin ang maliliit at mahihirap?
Kaya kapanalig, justice delayed is justice denied. Kailangan po ng katarungan ng mga kapatid nating nagkasala, pero sana'y mabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Tulad ng pagbibigay sa atin ng Diyos ng kanyang habag at awa. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.